Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po'y natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa 13 linggo sa mga karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin ang dalawang kwento ng pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon. Una sa anak ng isang tagapamahala ng sinagoga na nagngangalang Jairo. At ang pangalawa naman ay isang babae na 12 taon nang dinurugo. Mga kapatid, kung meron man pagkatulad ang dalawang kwentong ito, ito ay kwento ng pagkakasakit at pagpapanauli ng kalusugan. Mga kapatid, hindi biro ang pagkakasakit. Kapag dumating ito sa ating pamilya, nagdadala ito ng kabigatan hindi lamang sa taong may sakit, kundi sa pamilyang naatasang mag-alaga ng naturang may sakit. Kaya nga, totoong-totoo yung kasabihan that health is wealth. Kapag ikaw ay walang sakit, isa po itong biyaya at pagpapala. Kapag ikaw ay walang sakit, minsan hindi natin gaanong napapansin na tayo naman ay malusog at walang nararamdaman. Napapansin na lamang natin na tayo pala mahalaga pala yung ating kalusugan kapag tayo ay nararatay na sa banig ng karamdaman o kapag unti-unti nang humihina ang ating katawan o meron na tayong nararamdaman sa ating katawan. Wala pong pinipili ang sakit. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman o mahirap, pwedeng magkasakit. Minsan, kahit na may pera at sapat na kabuhayan, kapag sinabi ng mga doktor na wala ng posibilidad ng paggaling, wala nang magagawa ang iyong pera, wala nang magagawa ang iyong kayamanan. At kahit minsan, pwede pa namang gumaling, pero wala namang pambayad sa ospital, walang pambayad ng gamot, walang pambayad sa mga doktor, pwedeng ang simpleng karamdaman ay magiging malubha at pwedeng ikamatay. Kaya nga mga kapatid, yan ang karanasan ng mga nagkakasakit. Mayaman o mahirap, pwede pong magkasakit. We are faced with our mortality every time we experience sickness. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang anak ni Jairo bilang tagapamahala ng sinagoga ay mayaman, may pera, may kapangyarihan, may impluwensya, pero walang nagawa ang kanyang kayamanan. Walang nagawa ang kanilang kapangyarihan, walang nagawa ang kanilang poder para mapanauli ang kalusugan at buhay ng anak ni Jairo. Samantala, ang babae namang 12 taon nang dinurugo, naghirap na kakapagamot. Sinabi sa ebanghelyo, marami ng pinuntahang mga manggagamot, naubos na ang kabuhayan, nasagad na at nawawala na ng pag-asa. Pero sa parehong pagkakataon, dumating ang pagsaklolo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, "Anak, pinagaling ka na dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, sa linggong ito, ipagpasalamat natin sa Diyos ang biyaya ng kalusugan. Minsan, kapag wala tayong nararamdaman, we take it for granted. Hindi natin gaanong naiisip. Hindi natin naalalang pasalamatan ng Diyos na oo nga pala, kaninang umaga nagmumulat pa ang aking mga mata, nakabangon pa ako, nakakain pa ako ng almusal, nakapaghanda pa ako para pumunta sa pagdiriwang ng misang ito. Kaya nga ang bawat gising is a blessing. Ang bawat araw na binibigay ng Panginoong Diyos ay biyayang dapat ipinagpapasalamat. Gamitin ang kalusugang iyan para parangalan ng Diyos. Gamitin ang kalusugang iyan para maglingkod sa kapwa. At gamitin ang kalusugang iyan hindi para manakit, kundi bagkos isulong ang kapwa.
Gamitin natin ito para dumamay at makatulong sa kapwa nating nangangailangan. Kaya nga habang pinagdinilayan ko ito, bigla kong naisip, may mga tao na labis na binubugbog ang kanilang sarili sa mga trabaho para magkaroon ng maayos na buhay. Oo nga, kailangang maghanap buhay para magkaroon ng maayos na buhay. Pero in effect, may mga tao din na overwork, napapabayaan ng sarili, napapabayaan ng mga mahal sa buhay, napapabayaan ng mga taong dapat sanang pinahalagahan. Tandaan mo, ikaw ay naghahanap buhay. Ang hinahanap mo ay buhay at hindi kamatayan. Kasi kung ganun ang gagawin mo, di tawagin na lang nating hanap patay, hanap kamatayan, wag na lang hanap buhay. Sabi nga ni San Ireneo, the glory of God is a human person fully alive. Sa kabilang dako naman, gamitin din natin ng wasto ang buhay na ito na pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kaya nga yung mga taong na-engage sa bisyo, addiction, namumuhay na laging may banta sa buhay dahil sa dami ng nakakagalit o nakakaaway, baka hindi na rin napaparangalan ang Diyos. When we live risky lives, kapag masyado ng risky ang buhay natin, dahil marami na tayong bisyo, mga komplikasyon, addiction, namumuhay ng malayo sa tawag natin, marami nang nakakagalit, baka hindi rin natin napaparangalan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Halimbawa, kapag yung isang mister nangangalunyana, o yung misis ganun din, risky behavior yan. Kung gusto mong umiksi ang buhay mo, ipagpatuloy mo yan. In effect, parang hindi na rin napaparangalan ng Diyos sa buhay na ibinigay niya sa atin. At kung ikaw naman ay dumudulog sa misang ito at may karamdaman, may iniinda sa iyong katawan, kumapit lang po ng mahigpit sa Diyos. Hindi man agad masumpungan ng paghilom, di man agad masumpungan ng kagalingang pisikal, maaari pa ring matanggap ang biyaya ng kagalingan ng iyong kaluluwa dahil sa malalim na pagtitiwala sa Diyos. Ako po, matagal na po akong pari. Marami na po akong nakilalang mga tao na kahit na merong nararamdaman sa katawan, positibo ang pananaw sa buhay, mapayapa ang puso, nagtitiwala sa Diyos. Kasi nga, kahit na may nararamdaman, buhay ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may sakit at nararamdaman mo na ikay nag-iisa, natatakot, huwag mong kakalimutan. Kasama mo si Jesus, ang banal na manggagamot. Pinagagaling ka sa iyong pananampalataya. At kung ikaw naman ay naatasan na mag-alaga ng may sakit, magulang mo man yan, asawa mo man yan, anak mo man yan na may sakit, tandaan mo, yan ay bukasyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yan ay hamon na hindi madali, pero dyan mo rin maipahahayag ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapamilya na inaalagaan. Gawin ang iyong gampanin ng may katapatan, galak at pagmamahal. Minsan maiinis tayo rin sa inaalagaan nating may sakit. Pero kapag nalampasan natin yung pagkainis, biyaya po iyon na maituturing na hindi galing sa atin kung hindi galing sa Diyos. At ang pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay sa mahal natin sa buhay na inaalagaan natin ay ito, ang matanggap nawa nilang sakramento ng simbahan, the anointing of the sick, Holy Communion. Minsan nakakatagpo pa rin ako ng mga pamilya na nakalulungkot. Tinatawag ang pari kapag malapit ng mamatay ang kanilang kaanak na matagal nang may sakit. Minsan kapag nagpupunta ako, tinatanong ko, o gaano na ba katagal may sakit si nanay o si tatay? Ay nako, Father, 4 na taon na pong nagdadialysis.
Naku po, bakit ngayon lang ho tinawag ang pari? Sayang ang mga panahon na dapat sanang natanggap niya yung sakramento ng may sakit at sakramento ng banal na komunyon. Kung mahal natin ang ating mahal sa buhay na may sakit, dinadala natin sila sa doktor para magpagamot. Pero wag nating kakalimutan, kailangan din natin silang dalhin sa mas mahusay na doktor. Ilapit natin sila kay Kristo, sapagkat si Kristo ang banal na tagahilom at banal na manggagamot. Kung meron tayong tiwala sa mga doktor, sana mas malalim ang pagtitiwala natin kay Jesus, ang banal na tagahilom at manggagamot. O my Jesus, divine physician and healer of the sick, we turn to you in times of illness. O dearest comforter of the troubled, alleviate our worries, our sorrows with your gentle love. Grant us the grace and the strength to accept this burden. Dear Lord, we place our worries in your hands. We place our sick under your care and humbly ask that you restore your servant to health, and above all, grant us the grace to acknowledge your will and know that whatever you do for love of us. Amen. O Jesus, kami hilumin mo siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.